tayo kay Atty. Sorecto. Isa po siyang abogado at the same time isang profesor ng alam po specialties nito yung sa ano ba yung batas, saligang batas natin, yung batas na sa English yun. Yan, basta ganun ang ano nito si Atty. Sorecto. Kaya nga gusto ko siya napapanood. Unang-una, iniimay-imay niya yung mga batas. Yan, ganyan siya. Kaya ako naman gusto yun kasi siyempre hindi man tayo nag-aaral ng mga batas, pero kapag nakakapaginig ka ng ganyan mga marurunong sa batas, parang nag-aaral ka rin. Professor siya eh. Professor siya. Oh, sige. Pakinggan na natin siya, si Atty. Sorecto na Bunyog. To Di Vera, saka si Teodoro Balagtas at si Coco Boy. Yan, ha? Okay. Pwede na tayong mag-start ng ating topic ngayon. So, yan ang mga kabunyog. Inanunsyo na, balita na po ngayon, talagang may pitsa na po ang special session ng Kongreso. Ito po ay pinirmahan na ng Pangulo at inilabas na. Inilabas na yan sa pamamagitan ng isang proclamation. Sa isang proklamasyon ng Presidente, in-order ng Presidente na mag-convene ang Kongreso. Ibig sabihin, yung Senate at saka yung House of Representatives, mag-convene ito dahil sa mga importanteng agenda na dapat nilang talakayin. Yan mga kabunyog. So, permado na ng Presidente yung proclamation, inilabas na ni tuloy ang nakaperma si Executive Secretary Recto sa ngalan ng Presidente. Inilabas na ito at na yan mga kabunyog, talagang tuloy na yan sa June 17. Na yan? Actually, matagal na nating pinag-uusapan yung special session na yan. Matagal na yan kasi kailangan talagang magkaroon ng special session. Bakit? Kagagawan kasi ni Cayetano, nagtapos yung session, nag-adjourn yung Kongreso, lalo yung Senado, noong June 3. Nag-adjourn sila noong June 3. Pero, tatlong araw, nawalang session ang Senado. Hindi umaattend yung grupo ni Cayetano. Kaya napakaraming mga importanteng legislations na hindi na-aksyonan. Yung unang araw, hindi umattend yung grupo ni Cayetano. Yung pangalawang araw, hindi na naman. Mabuti na lang nung June 3, umattend na si Chis Escudero. Kaya nagkaroon na ng quorum. Pero bagamat nagkaroon ng quorum, tapos na rin ang oras. Kaya maraming mga bagay ang hindi na-aksyonan ng Senado noong June 3, bago ito nag-adjourn. Kaya talagang nakikita na dapat magpatawag ng special session. Ang kabilang sa mga importanteng mga bagay na dapat na aksyonan ng Senado, pero dahil nga sa ginawa ni Cayetano, hindi ito na-aksyonan bago nag-adjourn siniday. Ang isa doon, may mga generals na magre-retiro na hindi na-confirm ang appointment. Kailangan ma-confirm ang appointment nila para bago sila magretiro, yung mataas na ranggo ang magiging ranggo bago sila mag-retire. Gaano ka-importante yan? Siyempre kung mababa ang ranggo mo bago ka mag-retire, yung mga retirement benefits mo, mababa rin. Kung na-promote ka, di yung sweldo mo doon sa mas mataas na ranggo, ang mga benefits na matatanggap mo sa pagre-retiro mo. Kaya lang, kailangan kasi, kapag mga colonel pataas, kailangan i-confirm ng Commission on Appointments.
hindi nga nagsisesyon ang Senado dahil sa kagagawa ni Cayetano, kaya hindi sila na-confirm. Yun ang isang ihahabol sa special session sa Wednesday. Confirmation ng mga retired generals, iba pang mga officials. Oh. Actually, marami pa. Marami ng mga batas ang dapat maraming mga batas ang dapat ng maipasa, kasi pasado na. Pang third, last, ano na yun? Ito mga kabunyog yung agenda na isinet. To urgently consider the passage of the following priority legislative measures. A. National Center for Geriatric Health. Para ito sa mga senior citizens. Amendments to the government assistance to students and teachers in private education. GASTPE. Assistance to individuals in crisis situations. AX. Amendments to the universal access to quality tertiary education. Last mile and geographically isolated and disadvantaged in conflict-affected areas. Amendments to the masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Anti-political dynasty law. Presidential Merit Scholarship Program. And such other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. The special session is likewise called to allow the Commission on Appointments to convene and act on appointments made to the Cabinet, the military, and the foreign service. O yan Yan mga kabunyog. Kaya, kumbaga, napaka-importante nitong special session na to. O ngayon, tuloy na po yan sa June 17. Ito ay Proclamation number 1318. Proclamation number 1318 calling the Congress of the Philippines to a special session. Ang power na yan ng President na magpatawag ng special session ay pursuant sa Section 15, Article 6 of the Constitution. O yan mga kabunyog. Kasi kapag naka-adjourn ang Senado at saka ang Kamara, naka-adjourn, Senate Day, mahaba yung adjournment niyan. Katulad niyan, June 3, nag-adjourn. Babalik sila, July 27 na Sa SONA na yan, sa SONA. Pero kung may mga priority na mga gagawin ang Senado at ang Kamara, mag-o-order ang Presidente ng special session. Sa pamamagitan ng isang proclamation. Ito na yon. So, ano na po yan? Pirmado na ng Executive Secretary sa ngalan ng Presidente. Kaya tuloy na po yan. So, June 17. June 17. Ano na ito? Naghahanda na ang liderato ng Senado at saka ng Kamara para dyan sa special session na yan. Dito pa lang mga kabunyog mga kababayan, makikita na natin na ang kinikilala talaga ng Malacanang, na liderato ng Senado ay yung kay Gatchalian. Unang-una ang nag-request ng special session ay yung leadership ng Senate sa ilalim ni Gatchalian. Pangalawa, yung proclamation ng Presidente, pinadala niya sa tanggapan ni Senate President Pro Tempore, Win Gatchalian. At ang magpapatawag ng special session sa Wednesday ay ang liderato ni Gatchalian. Ang magpipreside sa special session sa June 17, si Gatchalian. Kaya sa totoo lang, dito pa lang makikita na wala naman na talaga si Cayetano Wala naman na si Cayetano. Ano na yan mga kabunyog? Pero dito masisilyuhan na rin yung issue ng leadership ng Senado. Ang tanong ngayon dyan, pwede bang i-agenda sa special session sa Wednesday? Pwede bang i-agenda ang usapin ng mga kabunyog? Pwedeng i-agenda sa June 17 ang tungkol sa issue ng leadership ng Senado. Bakit? Bagamat ang May na agenda, yung naka-line up na mga agenda,
ay tungkol sa mga priority legislative measures at saka yung nangyari sa Mindanao, no, mga kabunyog, wala namang sinasabi na hindi pwedeng mag-elect ng Senate President sa special session. Ha? Walang nakalagay sa Constitution na ang Senate President ay i-elect lang o kaya magkakaroon lang ng reorganization ng Senado kapag re-regular session. Sa special session, hindi. Wala namang ganun. Walang ganung pagbabawal sa Constitution. Ang sinasabi lang sa Constitution, kailangan majority of all members of the Senate, kailangan majority of all members of the Senate ang boboto sa Senate President. Yan ang nakalagay sa Constitution. Majority of all members of the Senate ang boboto sa Senate President. Kaya nakita nyo, noong June 3, hindi sila nakapag-elect ng Senate President. Kasi questionably yun eh. Bagamat may quorum yung 12, yung 12 noong June 3, quorum na yun to transact business. To transact business. Yung ordinary business. Pero nakalagay kasi sa Constitution, ang Speaker at ang Senate President ay bobotohan ng majority of all members of each House. So, ibig sabihin, pagdating sa Senate, ang majority of all members of the Senate, ilan yun? Kung 24, kailangan 13. Kaya noong June 3, hindi nakapag-elect ng Senate President. Bagamat, nireorganize na ang Senado noong June 3 kasi may quorum naman sila. Yung pagre-reorganize ng Senado, within sa power nila yon. Kasi quorum, may quorum eh. Yung 12 ay quorum na. Pero, kahit may quorum pa, kung hindi naman makukuha yung 30 na boto, walang Senate President pang mai-elect. Pero bukas ay sa Wednesday, pwede nang i-elect ang Senate President. Pwede ba yon kahit special session? Yes. Kasi wala namang nagbabawal. Hindi naman sinabi sa Constitution na ang Senate President bubutuhan lang kapag regular session. Wala pong ganun nakalagay. Walang nakalagay na ganun. Kaya, sa special session sa Wednesday, pag may 30 ng boto si Gatchalian, sa tingin ko, i-agenda na ang pag-elect ng Senate President. Gagawin na nila yan. Kung may 30 na, sa Wednesday. Ngayon, may 30 na ba sila? Ang sigurado tayo, may 30 na a-attend na sa Wednesday. Kasi nagsabi na si Villanueva, a-attend siya. Nagsabi na siya a-attend siya eh. So sigurado nang may 13. Ang tanong, buboto ba si Villanueva kay Gatchalian? Hindi pa malinaw yun. Hindi pa malinaw yun, mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa tingin ko naman, di ba nagsabi ang presidente? Ang sabi ng Malacanang, hindi siya magpapatawag ng special session kung hindi pa nare-resolve ng Senado ang problem, ang gulo sa liderato. Yun ang sabi ng Malacanang. So, magpapatawag lang ng special session kung ma-resolve na yung gulo sa liderato ng Senado. Nag-approve na ang Pangulo, nag-perma na. So, ibig sabihin, inassure na ngayon ng liderato ng Senado na okay na, resolve na ang usapin ng liderato. Lalo na sa Senate President. Sa tingin ko, sa tingin ko, malaking naman yan. A-attend ba si Villanueva sa Wednesday? Tapos pagbutuhan ng Senate President, hindi siya bubuto? Medyo alanganin ang sitwasyon niya dyan. Parang, parang half-hearted. Half-hearted yung pagsama niya sa session sa June 17. Ang sabi kasi ni Villanueva sa kanyang mensahe, kapag nagpatawag ng special session, a-attend siya. Okay. Pero, hindi kasi ibig sabihin na a-attend ka, tapos pag nagbutuhan sa Senate President, boboto siya. Ibang bagay yun. Pero, malamang ngayon, kinukumbinsi na rin si Gatchalian, si Villanueva
Kung a-attend din lang naman siya sa June 17, pag nagbutuhan sa Senate President, bumuto na siya. Kasi ano yun eh, parang hindi hindi magandang tingnan na umattend siya sa session sa a-attend siya sa session sa Wednesday, June 17, tapos pagbutuhan sa Senate President, hindi siya buboto. Ay ano siya niyan, namamangka siya sa dalawang ilog, ang lalabas niyan. Ibabas siya nung grupo nila Cayetano, ibabas din siya ng kabilang kampo. So parang wala siyang paninindigan yan. yan yung ano diyan. Kaya anyway, aabangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Aabangan natin yan sa Wednesday. Sana tuloy-tuloy yung paninindigan niya para sa tama. A-attend ka sa session sa Wednesday, tapos pagbutuhan ng Senate President, hindi ka buboto. Saka dapat ang isipin na dyan ni Gatchalian ay ni Villanueva para matuldo ka na yung issue na yan ni Cayetano. Kasi ang ini-insist ni Cayetano, hanggat wala daw 13 na senador na sumusuporta kay Gatchalian, hindi raw siya bababa. Hindi daw niya i-give up ang pagka-Senate President. So sana, sa part din naman ni Villanueva, panindigan niya na. Ibig sabihin, a-attend na nga siya sa session sa Wednesday. Panindigan niya na yun. Sumama na siya dyan sa pagboto kay Gatchalian para matuldo ka na rin ang gulo sa Senado. Ay di ba sabi ni Gatchalian, ay ni Villanueva, tama na sa away sa Senado. Yun. Kung ang tingin niya, tama na ang away sa Senado, matuldo ka na yan, ang pagtuldok niya, sumama na siya sa pagboto kay Gatchalian bilang Senate President. Yan yung magtutuldok yan officially. Kaya, saka, ngayon naman, yung pagdeklara niya na a-attend na siya sa session sa Wednesday, June 17. Suportado naman siya ng mga tao eh, si Villanueva. Kahit nga, alam naman natin may kaso siya, pero suportado siya sa desisyon niyang a-attend. Sabi natin, at least naliwanagan si Villanueva. Pero kung a-attend siya sa Wednesday, tapos hindi na naman siya buboto na pang 13 para kay Gatchalian, ay mawawala na naman ang respeto sa kanya dyan. Umattend ka pa tapos hindi ka maninindigan sa tama. Di ba? So anyway, mga kabunyog, abangan natin. Kaya abangan talaga natin itong sa June 17. Pero kung sa tanong, pwede bang i-agenda ang pag-elect ng Senate President sa Wednesday, June 17, kasabay ng special session? Yes. Kasi wala namang nagbabawal ng ganyan. Walang nagbabawal. Hindi naman sinabi na ang pag-i-elect ng Senate President ay gagawin lang sa regular session. Regular session yan or special session, pwede kang mag-elect ng Senate President mo. Kapag wala ng suporta ang isang Senate President at yung isa ay nakakuha na ng 13 or more, yun na ang magiging Senate President. Yan yung rule dyan, mga kabunyog. Kaya sa tingin ko, ano na yan, i-agenda na yan sa 17, isasabay na yan, kasi alangan namang nag-convene sila ng special session. Tapos yung yung napaka-importanting usapin din, yung gulo na yan sa liderato ng Senado ay hindi pa rin ma-resolve. Kaya ano na yan, sa tingin ko, i-resolve na yung issue na yan ng leadership ng Senado sa June 17. Kasi wala namang nagsasabi na dapat sa regular session lang. Kahit special session, pwede yan. Kaya lang, ang kailangan siguraduhin dyan ng kampo ni Lawin Gatchalian, makakuha na sila ng 13 sa Wednesday. Sa Wednesday, kailangan makuha na nila ang 13. Ayan mga kabunyog. Pero siyempre, sa ngayon, nandiyan na naman ang kampo ng mga DDS. Sabi na naman ng mga DDS, kung ano na naman daw, yan daw special session na yan, may masamang agenda na naman daw dyan. Yan na naman ang mga DDS. Ito talagang mga DDS na ito, wala nang nakitang maganda eh. Wala nang makitang maganda. Unang-una, ay di ba magulo nang masyado ang Senado. So para maalis ang gulo na yan, kung mayroon na rin namang 13 na supporter si Gatchalian, hayaan nang magbutuhan. Bakit naman kukontrahin na naman ng mga DDS? Di ba? Di ba? Ay noon
noon nga May 11, nang biglang lumitaw si Bato, na-elect din naman si Cayetano, kumontra ba ang grupo nila Tito Soto? Kumontra ba ang grupo nila Risa Hontiveros, nila Gatchalian, nila Lacson? Hindi. Nung biglang sumipot si Bato noong May 11, tapos question nila, nag-declare na sila na vacant ang lahat ng positions. Tapos nagbutuhan 13, nirespeto na si Soto ni Soto yun. Kahit nga masama ang loob ni Soto at ni Lacson kay Loren Ligarda, pero nirespeto nila yun. O, kahit tayo, ano pa bang magagawa natin? Umattend si Bato eh. Di ba? Kahit tayo, anong magagawa mo? Hindi mo kikilalanin si Cayetano? May numero siya eh. 30 na ang kanya eh. Kasi lumitaw si Bato eh. O, di ba? O, ngayon, paano kung sa Wednesday, nakakuha na rin ng 13 si Gatchalian? Eh di, irespeto rin yan. Irespeto rin yan. Di ba, mga kabunyog? Noong June 3, wala pang 13 na suporta si Gatchalian. O di hindi pa siya na-elect na Senate President pro tempore pa lang siya. O di ba? Ganun naman talaga yun. Ganun ang demokrasya. Talaga namang wala pang nai-elect na Senate President noong June 3. Ang role nga lang ni Gatchalian, acting Senate President. O. Pero ngayon, sa June 17, kapag mayroon na kinukontra pa ng mga DDS, wala na silang nakitang tama o maganda. Eh, hanggat walang nakukuhang 13 si Gatchalian, ting Senate President parang pa lang siya. Hindi siya Senate President na permanent o regular. Oh, hindi pa siya yung regular o full-fledged na Senate President, acting pa lang. Ang posisyon niya pa lang ay Senate President pro tempore. Oh, pero kapag sa June 17, mayroon na siyang nakuhang 13. Oh, halimbawa si Villanueva, sumuporta na talaga sa kanya, irespeto na yan. Ito namang mga DDS na ito, itong mga DDS na ito, hindi marunong magrespeto sa demokrasya eh. Sinasabi nila patay na yung demokrasya, nire-respeto nga sila eh. Paano sila sinasabing nire-respeto sila? Ay diba nung June 3, wala namang 13 na suporta si Gatchalian. Dahil wala siyang 13, hindi siya na-elect as Senate President. Na-elect lang siya as Senate President pro tempore at linagay lang siyang acting Senate President para lang may mamuno sa Senado. Pero, valid ba yung pagkakadeclare na vacant ng Senate President at saka yung ibang positions? Yes. Kasi may quorum sila eh. Ang 12 ay quorum. Yung 12 ay quorum based doon sa desisyon sa Abilino versus Quinco. Pero, hindi enough yung 12 para mag-elect ng Senate President. Pero sa 13, baka mayroon na. At sana talaga mayroon na para matuldo ka na yung issue na yan. Manahimik na sila Cayetano. Eh ngayon, itong mga DDS, hinaharang pa rin. Kung ano-ano pang intriga. Yan daw, nagpatawag daw si PBBM ng special session kasi ang plano daw talaga tsa-tsa. Saka, ayaw daw matuloy yung mga Blue Ribbon Committee hearing nila Cayetano saka ni Marcoleta. Talagang papalitan na daw ang Blue Ribbon, magiging official na. Kaya, haharangan daw, lalo na itong may lalabas na naman daw na 14 na bagong testigo. So, ang kanilang mga narratives o sinasabi, kaya daw nag-special session para harangan itong lilitaw na bagong 14. O, yan daw ang purpose, bakit nagpatawag ng special session. Sus, wala namang ganun. At saka, gusto na daw talagang mailagay si Gatchalian kasi isusulong na ang tsa-tsa. Alam nyo, itong mga DDS na ito, sila defensor. Kung ano-anong mga intriga ang ginagawa. Ano-anong intriga yung kinakalat. Hindi naman tungkol sa charter change ang special session na yan. Hindi rin naman tungkol sa para pigilan yung 14. Sa totoo lang, hindi naman dapat pigilan. Bakit mo naman pipigilan yung mga tao, yung mga 18 na Maleta Boys, wala namang saysay ang sinasabi, pipigilan mo pa. Tapos may lilitaw daw na 14. Oh, so what kung may lilitaw na 14? Wala namang mga pasabog eh. Yung sinasabi ni Marcoleta walang kukurap, kasi daw, yung mga sasabihin daw ng mga 18 na yon,
ay yan ang magdidetermine ng direksyon ng ating bansa. Sus naman. Akala natin may mga malalaking pasabog, wala naman, paso na kwitis eh. Pasong kwitis ang nangyari, sa totoo lang. O tapos ngayon, mayroon na naman silang 14 na bago daw. O, kaya daw mag-i-special session para maharangan ang paglitaw ng 14 na yan. Wala, hindi ganun. So, yun po professor para sa konstitusyon. Iniimay-imay niya. Hindi po napakaganda. Yan ang gustong-gusto ko. Di man tayo nag-aral, di man tayo nakatapos. Lalo na sa batas. Pero pag iniimay yan, para kang nag-aral, especially si Tony Enzo ay isang profesor, si isang paaralan. Kaya natututo tayo. Sige, ito po yung kaibigan kay Jesus Brother Armani Bautista. Hanggang dito na lamang. God bless us all. Lagi po kayo magdasal dahil mainit ng panahon. Dahil El Nino at mainit pang panahon sa politika.